Mga idol at kabayan, breaking news. Pilipinas, ginulat ang mga bansa sa Southeast Asia. Pilipinas o-order pa ng karagdagang 9 na BrahMos missile para itodo na ang depensa ng bansa. India, napabilib sa Pangulo ng Pilipinas kung paano tayo tumatayo at paano natin nilalabanan na hindi masakop ng China ang buong West Philippine Sea. You say it again. The Philippines will not cede 1 square inch of our territory. We will not give up the exercise of our sovereign rights. Ever. UK Carrier Strike Group dumating na, kasalukuyan na itong nagsasanay kasama ang mga barko ng Japan. Kasunod dito ang posibleng pagsanay naman kasama ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Underwater drone na recover ng mga mangisdang Pilipino sa Bolinao, Pangasinan. Kaninong drone kaya ito? Philippine Coast Guard sinita ang 3 barko ng China Coast Guard dahil kakaiba ang ipinapakitang galaw. Umabot sila hanggang sa Hilagang Luzon at ang 2 dito ay nasa gawing Batanes na. Ano kaya ang pakay ng mga otoridad ng China? Hanggang Batanes ba magpapatrol din sila? Isang irabus mga kabayan, ayon sa mga impormasyong ninabas ng Indian Defense, maliban sa 3 batteries ng BrahMos missile na inorder ng Pilipinas sa India, ang Pilipinas ay nakatakdang kumuha ng 9 na batteries ng mga BrahMos missile bilang karagdagang mga armas pang depensa. Mas lumaki ang tiwala ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ang Philippine Marine Corps, sa BrahMos missile. Matapos ma-invade dito ang mga Chinese-made air defense system ng Pakistan, ayon kay Pangulong Marcos Jr. Matapos malaman ng Armed Forces of the Philippines na hindi kayang talunin ng air defense na gawa ng China ang mga BrahMos missile, nagpalitan ng mga impormasyon ang India at Pilipinas tungkol sa development na ito. Kaya malamang ito ang dahilan kung bakit maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay excited na makakuha ng maraming mga BrahMos missile ang Pilipinas. Bawat battery ng BrahMos ay may 3 land-based missile launcher at bawat platform nito ay kayang pumutok ng tigda-2 BrahMos missile. Pwede na itong ipakalat sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas upang mabantayan ang ating mga nasasakupan. India na pabilib naman sa tapang ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya para kay Pangulong Marcos Jr., ang soberanya ng Pilipinas ay mahalaga para sa bawat Pilipino. Kaya dapat natin itong patuloy na bantayan at depensahan. You say it again. The Philippines will not cede 1 square inch of our territory. We will not give up the exercise of our sovereign rights. Ever. Ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos Jr. na kapag sinalakay ng China ang Taiwan, mapipilitan ang Pilipinas sa depensahan ang mga teritoryo natin sa gawing Hilagang Luzon. Kikilos din ang Pilipinas upang masiguro ang kaligtasan ng mga Pilipinong manggagawa sa Taiwan. Are we open to allowing the US use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? To be very practical about it, if there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. To understand how close Taiwan is to the Philippines, the large city of Kaohsiung in Taiwan is a 40-minute flight away from the capital of my province in northern Philippines, in Lawag. That's how close it is. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. UK Carrier Strike Group ipinakita ang kanilang lakas kasama ang mga barkong pandigma ng Japan. Ang pagpasok ng puwersa ng UK sa Indo-Pacific region ay dahil sa mas pinatinding pagiging agresibo ng China sa area. Sailed in formation alongside warships from Norway, Canada, and the United States in a powerful display of maritime reach and allied cooperation. This rare sight of 2 carrier strike groups operating together underscores the growing coordination between NATO and Indo-Pacific partners. HMS Prince of Wales led the UK carrier strike group with its F-35B jets and helicopters flying alongside US Navy air power from the George Washington. Together, they demonstrated how Allied naval forces can project power, maintain freedom of navigation, and operate as one, thousands of miles from home waters. The UK's deployment to the Indo-Pacific has entered a new chapter, as F-35B Lightning jets and an RAF Voyager tanker push forward across the region under Operation Hightower. After weeks embarked aboard HMS Prince of Wales with the UK Carrier Strike Group, the jets departed Darwin to train alongside partners in South Korea and Japan.
Air-to-air refueling was carried out en route over the Pacific before the aircraft touched down in Guam and later Cheongju. The operation strengthens the UK's presence across Northeast Asia, extending the reach of British combat air power while building operational understanding with regional allies. This video footage of the refueling and ground operations was captured by AS1 Leah Jones. Operation Hightower builds on the momentum of Operation Highmast, the UK's flagship global deployment of 2025. Led by HMS Prince of Wales, the mission brings together land, air and maritime forces for an 8-month tour across the Mediterranean, Indian Ocean and Pacific, with over 4,500 UK personnel involved, including RAF, Royal Navy and British Army elements. The operation showcases British commitment to Indo-Pacific security and interoperability with key allies. Exercises with the Republic of Korea Air Force and Japan Air Self-Defense Force offer a platform for long-range air integration, while demonstrating the UK's ability to project power and work alongside others to uphold regional stability. Sa ibang balita naman, isa na namang underwater drone ang narecover ng mga mangisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ang nasabing unmanned drone ay may kulay na dilaw ay kanilang natagpuan sa Bolinao, Pangasinan. Posibleng ito ay pagmamay-ari ng China. China lang naman ang nangangalap ng mga impormasyon laban sa Pilipinas. Ito malamang ang dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Dagdag pa dito, 3 barko ng China Coast Guard ang binabantayan ngayon ng Pilipinas dahil sa kakaiba nitong galaw sa hilagang bahagi ng bansa. Ang China Coast Guard 4304, China Coast Guard 3301 at China Coast Guard 3304 ang nasagawing Batanes. Ano kaya ang pakay ng mga barko ng China sa lugar kung saan malayo naman ito sa China? Sila ba ay magpapatrolya na rin sa bahagi ng Philippine Rice? Kaya tama ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. at Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. na dapat nating bantayan ang ating mga teritoryo dahil target ito ng China. Laban Pinas.